Kamakailan naman ay matagumpay nating nailunsad dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, kagaya sa San Juan, Pangasinan, Cavite, Occidental Mindoro, sa Cebu, sa Bacolod, sa Guimaras, Siquijor, Davao del Sur. At dahil sa ilalaan nating 113 bilyong piso upang palakasin ang mga programa ng DA, ilulunsad na natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang kadiwa store at center sa iba't ibang lokal ng pamahalaan. Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka. Hahabulin namin kayo dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay tinuturing naming economic sabotage. Bilang pangunahing solusyon sa mataas na presyo ng baboy, pinalalakas natin ang ating lokal na produksyon. Namimigay tayo ng mga biik at inahin. Nagpapatayo din tayo ng mga biosecured facilities upang lubos na pababain ang presyo ng karne. Nagsimula ng magbakuna labang sa ASF at palalawigin pa natin ito ng pagbabakuna sa lahat. Pinataas natin ang produksyon ng palay, mais, pinya, saging, mangga, kape, kakao, kalamansi, tubo, sibuyas, bawang at iba pang mga agricultural products. Mula nagsimula itong administrasyon, mahigit 8.5 milyong magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng tulong. Lalo pa natin paiigtingin ang mga programa ng pamahalaan para mas marami pa ang matutulungan. Libo-libong kilometro ng farm-to-market road na ang ginawa na at libo-libong kilometro pa ang pinapasinayaan. Libo-libong hektarya ng lupa ay nalagyan na ng patubig sa buong bansa at libo-libong hektarya pa ang patutubigan. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka at mangingisda. Marami po tayong ipapatayo na rice processing system, mga pasilidad at mga pangkang yari sa fiberglass na ipamimigay naman sa mga mangingisda. Lahat ng ito ay sumusuporta sa kanila mula paghahanda, sa pagpunla, pag-ani, pagbiyahe hanggang sa pagbenta. Milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa puno ng niyog bilang pangunahing kabuhayan. Mula ngayong taon, hindi bababa sa 15 milyong hybrid at mataas na klaseng mga binhi ng niyog ang ating itatanim sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At itutuloy natin ito hanggang 100 milyong puno na ng niyog ang ating maitatanim sa buong Pilipinas. At upang lubos na pasiglahin ang industriya ng niyog, hihilingin natin sa Kongreso na amyendahan ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act para naman maging mas angkop sa mga pangangailangan ng ating mga magsasaka. Bahagi lamang ito na ginagawa nating malawakan pagpapalakas ng iba't iba pang mga industriya. Kasama dito ang industriya ng asin, pagproproseso, pag-export ng niyog. Sa tulong ng DOST, ginagamit natin ang mga magagandang dulot ng agham tulad ng mga nadiskubre at nagawa ng ating mga siyentipiko at inventor. Pati na rin ang mga modernong pamamaraan tulad ng mga bagong binhi, pataba, makinarya at estratehiya gaya ng intercropping at off-season technique. Naghihintay din sa ating kabataan ang mga kurso, programa at mga scholarship sa larangan ng agrikultura upang ito ay kanilang gawing hanapbuhay balang araw at may papagpatuloy ang marangal na kabuhayan ng kanilang mga magulang. At para sa susunod na ating salinlahi ng mga magsasaka, tiyak na magiging kanila na ng tuluyan ang lupang sinasaka nila. Kasalukuyang pinabibilis ng DAR ang pamamahagi ng mga CLOA at ng mga e-title, pati na yung mga COCROB bilang patunay
na wala ng utang ang mga benepisyaryo ng agrarian reform. Bagaman dumarami ang ating mga planta ng kuryente sa buong bansa, lalo na ang mga bagong teknolohiya at malinis na enerhiya tulad ng solar, windmill, natural gas. Bagaman kilalang-kilala na tayo sa buong mundo dahil sa pagpapahalaga natin sa renewable energy, naririyan pa rin ang mga problema sa enerhiya na damang-dama ng bawat Pilipino, kagaya ng 3 milyong kabahayan na wala pang kuryente. Palagi ang brownout at ang mataas na presyo ng kuryente. Kaya binibilisan nating mabigyan ng koneksyon at pinapalakas palalo ang kakayahan ng ating gumagawa ng kuryente. Pagpasok ng administrasyong ito, mahigit 5 milyon ang mga bahay na wala pang kuryente. Sa loob ng 3 taon, 2.5 milyong kabahayan ang ating nakabitan na may kuryente na sila. Sa susunod na 3 taon, halos 200 planta ang ating tatapusin. Ito ay may kakayahan magpailaw sa 4 milyong kabahayan o sa mahigit na 2,000 pabrika o sa halos 7,000 tanggapan at negosyo. Hahabulin at tutuparin ng DOE at NEA ang natatakdang dami ng mga kabahayang makakabitan ng kuryente ngayong taon hanggang 2028. Lalo na sa Quezon, sa Camarines Norte, sa Palawan, sa Masbate, sa Samar, sa Negros Occidental, sa Zamboanga del Sur.